Nagbukas ang pelikula noong 2003 sa Massachusetts, habang ang estudyante ng Harvard na si Mark Zuckerberg ay nakikipag-date sa kanyang kasintahang si Erica Albright. Mabilis magsalita si Mark, at ang kanyang mga sinasabi ay tungkol sa kabuuan, mula sa IQ ng mga Chinese hanggang sa kanyang marka sa exam. Binanggit din niya ang tungkol sa mga final club, mga organisasyong panlipunan na nagbibigay komunidad sa mas mayayamang estudyante ng Harvard University. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, maliwanag na gustong-gusto ni Mark na makapasok sa alinman sa mga final club. Ngunit dahil mabilis siyang lumipat mula sa isang paksa patungo sa isa pa, nahihirapan si Erica na sumabay sa pag-uusap. Inosenteng itinanong niya kung aling final club ang pinakamadaling pasukin, ngunit tinanggap ito ni Mark bilang insulto. Gumanti siya sa pagsasabing kapag nakapasok siya sa isang final club, makakakilala si Erica ng mga taong hindi niya normal na makikilala dahil pumapasok siya sa hindi gaanong prestihiyosong paaralan. Nang marinig ito, nagalit si Erica at nakipaghiwalay sa kanya sa oras na yon. Nilinaw din ni Erica na kinasusuklaman ng mga tao si Mark hindi dahil siya ay isang nerd kundi dahil siya ay mapang-api. Kasunod nito, umuwi si Mark at lasing na nag-post ng mga masasamang bagay tungkol kay Erica sa kanyang blog. Pagkatapos ay hinak niya ang listahan ng 7 magkakaibang bahay sa Harvard na kinabibilangan ng mga larawan at detalye tungkol sa mga mag-aaral. Dinownload ni Mark ang kanilang mga larawan at gumawa ng website na tinatawag na FaceMash, kung saan ang mga tao ay makakaboto sa pagitan ng dalawang babae batay sa kanilang pagiging kaakit-akit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kaibigan ni Mark na economics major, si Eduardo Saverin ay pumunta sa kanyang dorm at nagtanong kung ayos lang siya. Nalaman ni Eduardo ang tungkol sa hiwalayan nila ni Erica sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang blog. Gayunpaman, si Mark ay kasalukuyang nanguhumaling sa kanyang bagong ideya at nakiusap kay Eduardo na tulungan siyang magsulat ng isang formula na magpapadali sa pagre-rate ng mga tao. Pagkatapos ng paunang pag-aatubili, ibinahagi ng business major ang formula na naging mahalagang bahagi ng algorithm ng FaceMash. Ang website ay naging live at sa loob ng ilang oras, lumaganap ito habang ang mga mag-aaral sa buong campus ay nagsimulang gumamit ng FaceMash. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagamit, iminungkahi ni Eduardo na isara ang website dahil nakakagawa ito ng masyadong maraming trapiko. Ito ay maaaring magdala sa kanila sa malubhang problema. Tulad ng kanyang palagay, hindi nagtagal ay nahuli ito ng mga autoridad at pinasara ang kanilang network. Ang pelikula pagkatapos ay tumalon sa 2009 kung saan sina Eduardo at Mark ay nasangkot sa demanda. Napag-alaman na ang FaceMash ay gumawa ng 22,000 hits sa loob ng 2 oras noong gabing iyon, ibig sabihin, maraming tao ang nakibahagi sa pagraranggo ng mga babae batay sa kanilang pisikal na anyo. Nagbigay ito ng masamang tingin kay Mark sa harap ng mga kalaban na abogado. Noong 2003, narinig ng kambal na sina Cameron at Tyler Winklevoss, na mga estudyante rin ng Harvard, ang tungkol kay Mark at ang paghack niya sa database ng mga estudyante. Nagsusumikap sila sa pagbuo ng isang bagong proyekto ng software at iniisip na maaaring makapagsulat si Mark ng mga code para sa kanila. Samantala, sa 2008, ang kambal na Winklevoss ay naghain ng demanda laban kay Mark na inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanilang ideya na nagbigay inspirasyon sa paglikha ng Facebook. Noong 2003, ginanap ang administrative board hearing kung saan pinarusahan si Mark ng 6 na buwang academic probation. Siya ay napatunayang nagkasala ng paglabag sa privacy at hindi autorisadong pagbabahagi ng mga larawan. Pagkatapos mismo ng pagdinig sa pagdidisiplina, nakipag-ugnayan ng kambal na Winklevoss kay Mark at inanyayahan siya sa kanilang final club, ang Porcelain. Ang dalawang magkapatid ay matangkad, matipuno, at nasa rowing team ng universidad. Ang kanilang athletic, mayaman na background, pati na rin ang pagiging miyembro ng pinakaprestihiyoso at pinakamatandang final club sa Harvard ay agad na pumukaw sa matinding kawalan ng kumpiyansa kay Mark. Ngunit pumayag pa rin siyang sumama sa kanila dahil interesado siya sa gusto nilang sabihin. Sa Porcelain Clubhouse, nakilala ni Mark si Divya Narendra, isang malapit na kaibigan ng kambal na Winklevoss at isang computer science major. Pagkatapos ay tinalakay ng tatlo ang kanilang ideya kay Mark tungkol sa paglikha ng isang website na tinatawag na Harvard Connection. Ang website na ito ay magbibigay daan sa mga tao na lumikha ng kanilang mga page at bio, mag-upload ng kanilang mga larawan, at payagan din ang mga tao na kumonekta sa pamamagitan ng pagpapadala ng friend request. Mayabang na iginiit ng kambal na ang kanilang site ay magiging iba sa mga umiiral ng website dahil papayagan lamang nito ang mga user na may domain na harvard.edu na ginagawa itong eksklusibo. Bilang resulta,
Sumang-ayon si Mark na makipagtulungan sa kanila dahil nangangailangan sila ng isang mahusay na programmer para sa paglikha ng site. Bumalik sa pagpupulong sa kaso sa 2009, tinanong si Mark kung kailan niya ibinahagi ang ideya ng Facebook sa kanyang malapit na kaibigan, si Eduardo. Saglit siyang nag-isip at ibinunyag na ito ay sa isang fraternity party noon. Ang eksena ay bumalik sa 2003, ang nabanggit na party. Sinabi ni Eduardo kay Mark na nilapitan siya ng Phoenix, isang final club na gustong-gustong salihan ni Mark. Sa kabila ng bahagyang pagkainggit, ibinahagi ni Mark ang ideya na pagbuo ng isang social site na magdodokumento ng karanasan sa buhay kolehiyo. Kailangan niya ng suportang pinansyal para sa proyektong ito at hiniling niya kay Eduardo na mamuhunan ng $1,000. Hahatiin ang mga kita, si Mark ay makakakuha ng 70% at si Eduardo ay makakakuha ng 30%. Higit pa rito, ipinangako ni Mark na gagawing CFO ng kumpanya ang kanyang matalik na kaibigan. Sa 2009, tinanong si Eduardo kung alam niya ang tungkol sa kasunduan ni Mark sa kambal na Winklevoss. Ibinunyag niya na hiniling nila kay Mark na magtrabaho para sa kanila, ngunit agad niyang binitawan ang ideya dahil hindi ito sulit sa kanyang oras. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang isang montage ng mga eksena na naglalarawan kay Mark na tumatakas mula sa kambal na Winklevoss, pag-iwas sa mga pulong, at gumagawa ng mga dahilan sa ilang linggo. Nilinlang niya ang mga ito sa pag-iisip na nagtatrabaho siya sa Harvard Connection. Ngunit ang totoo, siya ay nagtatrabaho sa paglikha ng kanyang website, ang The Facebook, na lubhang naimpluwensyahan ng kanilang ideya. Kasunod nito, bumalik ang eksena noong 2004, kung saan makikita natin si Mark na nangangarap ng gising sa kanyang klase sa computer science. Ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Dustin Moskovitz, ay humingi sa kanya ng payo tungkol sa isang babae na gusto niya. Nagbigay ito ng ideya kay Mark at agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang dorm upang idagdag ang feature ng relationship status sa The Facebook. Sinabi niya na ang relationship status ay makakatulong na mahanap, i-follow, at kumonekta ang mga tao sa mga taong pinagkakainteresan nila. Sa oras na ito, gumagana ang The Facebook ayon sa nilalayon. Pagkatapos ay nagpadala si Mark ng mga link sa email sa lahat ng miyembro ng Final Clubs para lumaki ang kasikatan ng Facebook dahil sa usapin. Sa lalong madaling panahon ay nalaman ito ni Divya at ng kambal na Winklevoss at nagalit sila na ninakaw ni Zuckerberg ang kanilang ideya. Sa ibang lugar, sa isang seminar na pinangunahan ni Bill Gates, nakilala ni Eduardo ang dalawang babaeng Asian, sina Christy at Alice. Sabik silang makipag-date sa mga co-founder ng Facebook na ngayon ay pinag-uusapan ng universidad. Kinagabihan, nakita natin sina Eduardo at Mark na seryosong nag-uusap. Gusto ni Eduardo na pagkakitaan ng kanilang website ngunit naisip ni Mark na hindi ito magandang ideya dahil maaari nitong masira ang kanilang astig at walang ad na imahe. Makalipas ang ilang araw, pumunta sila sa club at nagsaya kasama sina Christy at Alice. Pagkatapos ng makeout session sa banyo, nakita ni Mark si Erica na kumakain ng hapunan sa malapit at sinubukan siyang kausapin. Pero galit pa rin siya sa pagpapahiya sa kanya sa internet, kaya pinagalitan niya ito ng walang pakundangan. Dahil dito, si Mark na napahiya ay nag-isip ng isa pang plano. Nagpasya siyang palawakin ang website sa Yale at Columbia bilang isang paraan ng pagganti. Samantala, ang negosyanteng taga-California, si Sean Parker ay tumingin sa kanyang email at nalaman ang tungkol sa The Facebook at naintriga dito. Malapit nang dumating ang spring break at pumunta sina Eduardo at Mark sa New York para sa ilang business meeting. Bagamat sineseryoso ni Eduardo ang mga pagpupulong, kadalasan ay walang pakialam si Mark sa kanila. Siya ay interesado lamang tungkol sa huling pagpupulong na itinakda ni Sean Parker, ang founder ng digital audio file distribution app na Napster. Kinakabahan si Eduardo tungkol sa pagpupulong at ayaw niyang makatrabaho si Sean dahil mayroon siyang hindi magandang nakaraan tungkol sa paggamit ng droga at pangangalo niya. Ngunit tiniyak ni Mark sa kanya na ito ang tamang gawin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang pagpupulong at sinabi ni Sean na ang kanilang kumpanya ay may potensyal na umabot sa $1 billion at gusto niyang pumunta si Mark sa California. Iminungkahi din niya na tanggalin nila ang The mula sa pangalan ng website at tawagin lamang itong Facebook. Kasunod nito, ibinalik tayo sa pulong ng demanda sa 2009. Tinalakay ng mga abogadong kumakatawan kay Eduardo na, noong 2004, 65% ng shares ay inilaan para kay Mark, 30% para kay Eduardo, at 5% para kay Dustin. Pagkatapos ay tinanong si Eduardo kung gumawa ba siya ng anumang bagay upang malagay sa alanganin ng kumpanya. Galit at nahihiya, naalala niya ang oras na binubuli siya ng mga miyembro ng Phoenix Club.
Inutusan nila siya na magdala siya ng buhay na manok saan man siya magpunta. Sinabi ng mga miyembro na bahagi ito ng seremonya ng initiation sa club. Isang araw, dinala ni Eduardo ang manok sa restaurant at kumain ng karne sa harap nito. Bilang resulta, ginamit ito laban sa kanya bilang kalupitan sa hayop at siya ay naging katatawanan sa kolehiyo. Bumalik ang eksena sa 2004 noong kailangan ni Mark ng mas maraming pera para kumuha ng mga bagong intern at makaupo ng bahay sa California. Si Eduardo ay mahigpit na sumasalungat sa ideyang ito ngunit ang kanyang kaibigan ay determinadong pumunta sa California para sa summer. Kinagabihan, naabot nila ang 150,000 miyembro ng Facebook. Nakahanap si Eduardo ng ilang mag-aaral na nagtatrabaho sa paghak habang pinangangasiwaan sila ni Mark, tinitiyak na ang pinakamahusay lamang ang pipiliin bilang mga intern. Bilang pagdiriwang sa pag-abot ng napakaraming miyembro, ipinaalam ni Eduardo kay Mark na nagbukas siya ng bank account para sa Facebook na may $18,000. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, isang plano ang ginawa sa kalaunan. Si Eduardo ay bubuo ng advertiser interest sa New York habang si Mark, Dustin, at ang mga intern ay nagtatrabaho sa California. Sa sumunod na eksena, nalaman ni Mark na nakatira si Sean Parker sa tapat ng kanyang tahanan sa California. Nagkita ang dalawa ng gabing iyon sa isang club para pag-usapan ang negosyo. Sinabi ni Sean na ilalagay niya ang Facebook sa 2 kontinente na nangangako na palawakin ito sa UK. Bilang kapalit, sinabi ni Mark na maaaring tumira si Sean kasama niya at ng iba pang grupo. Makalipas ang ilang linggo, lumahok ang kambal na Winklevoss sa Henley Royal Regatta, isang rowing competition sa mga kolehiyo ng Ivy League. Sila ay natalo at labis na naiinis. Dagdag pa sa kanilang suliranin, nalaman nila na ang Facebook ay naa-access na ngayon sa Cambridge, Oxford, at London School of Economics. Ikinagalit ito ng kambal kaya't sila, kasama si Divya, ay nagpasya na idemanda si Mark sa federal na hukuman. Bumalik sa tahanan ni Zuckerberg sa California, si Sean ay nasa telepono nang magpakita si Eduardo na basang-basa sa ulan. Susunduin dapat siya ni Mark sa airport ngunit nakatulog siya matapos magkoding ng ilang oras. Lalong nagalit si Eduardo nang malaman niyang nakipagpulong si Sean kay Peter Thiel, isang sikat na angel investor. Nagkaroon sila ni Mark ng pribadong pag-uusap at napag-alaman na si Eduardo ay huminto sa kanyang summer internship sa unang araw at binibigyan siya ng problema ni Christy. Iminungkahi ni Mark na dapat siyang makiisa at sumali sa eksena sa California kung hindi ay maiiwan siya. Galit na galit sa pag-iisip na maiiwan siya sa Facebook, kalaunan ay pina-freeze ni Eduardo ang bank account na ginawa niya para sa Facebook. Sa kabilang banda, matagumpay ang pakikipagkita kay Peter Thiel dahil nakakuha sina Mark at Sean ng $500,000 investment para sa social networking site. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Eduardo sa kanyang apartment, biglang sumulpot si Christy. Nagseselos na baka may nililigawan siyang ibang babae, naglakbay siya sa San Francisco at agad na nag-away ang dalawa. Sa sandaling ito, tumawag si Mark at hinarap si Eduardo tungkol sa pag-freeze sa bank account. Ipinaliwanag niya na ang buong kagandahan ng Facebook ay palaging online. At kung walang bank account, may panganib na bumagsak at masira ang reputasyon ng kumpanya. Habang nangyayari ito, sinunog ni Christy ang basurahan ng apartment. Buti na lang at nagawang patayin ito ni Eduardo, sabay sabi kay Mark na pina-freeze niya ang account para makuha ang kanyang atensyon. Bilang tugon, inihayag ni Mark ang tungkol sa pagiging matagumpay ng investment kay Peter Thiel at hiniling sa kanya na pumunta sa San Francisco sa lalong madaling panahon. Natutuwa sa balita, sinabi ni Eduardo na darating siya. Sa sumunod na eksena, dumating siya sa San Francisco at nakilala ang mga abogado ng kumpanya at pumirma ng ilang kontrata. Ang shares ni Eduardo ay umakyat na ngayon sa 34.4% mula sa 30%. Gayunpaman, ang pagtaas ng porsyento ay maliit dahil ang bilang ng mga shares ng kumpanya ay malapit ng tumaas na ginawang mas mababa ang presyo ng bawat shares. Lumipat ang eksena sa pagpupulong sa kaso sa 2009 kung saan tinanong ng mga abogado si Eduardo kung mayroon siyang ideya kung ano ang mangyayari sa porsyento ng kanyang shares. Sumagot si Eduardo na wala siyang ideya tungkol dito. Lumipat ang pelikula sa 2004 nang ihayag ni Mark kay Eduardo na hindi siya babalik sa Harvard sa semester. Noong Nobyembre, nakatanggap si Eduardo ng email mula kay Mark tungkol sa party kapag nag-1 milyon ang miyembro ng Facebook. Binanggit din niya kung paano nila kailangang magkaroon ng business meeting dahil may case equity sina Mark at Sean para gawin silang isang magandang investment offer. Makalipas ang mga araw, binisita ni Eduardo ang mga bagong opisina ng Facebook sa California.
Ngunit laking gulat niya nang malaman niya na ang kanyang shares ay natunaw hanggang sa 0.03%. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at galit na sinabi kay Mark na babalik siya para sa bawat sentimo. Pagkaalis ni Eduardo, nagdiwang ang buong opisina nang maabot nila ang 1,000,000 miyembro at nagsimulang magplano para sa malaking party. Sa sumunod na eksena, pumasok si Sean at 4 na batang intern sa silid at nagsimulang humitit ng droga. Biglang sumulpot ang mga pulis at lalong gumulo ang sitwasyon. Ang isa sa mga intern ay nagsinungaling tungkol sa pagiging 21 dahil siya ay menor de edad. Nakarating ang balitang ito kay Mark, na nagtatrabaho pa rin sa opisina ng Facebook. Napagtanto niya na si Sean ay hindi mapagkakatiwala ang karakter pagkatapos ng lahat. Lumipat ang eksena sa 2009 habang nakikipag-usap si Mark sa junior lawyer sa kanyang defense team, si Marilyn Delphi. Sinabi niya sa kanya na sa kalaunan ay magkakaroon ng kasunduan sa pag-aayos at kailangan niyang magbayad ng higit pa dahil hindi siya susuportahan ng hurado. Hiniling niya sa kanya na isipin kung paano titingnan ng mga hurado ang mga nakaraang kaganapan at ang kanyang mapagmataas na saloobin. Nang marinig ito, napagtanto ni Mark na ang kanyang awkward, mapagmataas na pag-uugali ay makakatulong lamang upang maipinta siya bilang isang kontrabida sa kasong ito, at sa gayon ay sumang-ayon siya sa kasunduan. Matapos siyang maiwang mag-isa, pinadalhan ni Mark si Erica Albright ng friend request sa Facebook at patuloy na near-refresh ang page. Sa pagsasara ng pelikula, ipinahayag na ang kambal na Winklevoss ay nakatanggap ng kasunduan na $65 million at nilagdaan ang non-disclosure agreement. Nakatanggap si Eduardo ng hindi natukoy na kasunduan at naibalik din ang kanyang pangalan sa Facebook bilang co-founder. Samantala, ang Facebook ay patuloy na umuunlad at si Mark ang naging pinakabatang bilyonaryo sa mundo noong 2008. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.